Merong nasabing something si Mayor Vico Soto sa inyo. Pwede nyo bang ikwento? Kasi hindi namin narinig ang side nyo. We complied naman with the requirements ng City Hall for the building permit at may na-issuehan naman na kaming building permit. Ang akala namin, Bad magiging bad publicity. opportunity yung nangyari sa amin. Pero siguro ginamit si Mayor Vico ni Lloyd para i-advertise kami lalo. Oo. So, ang nangyari po, instead na maging bad po yung nangyari po sa amin, dahil natatakot kami, baka mawalan kami lalo ng negosyo, lumit yung market namin, dahil matakot sa amin yung ibang mga client namin. Iba po ang naging epekto. Ang naging epekto po, reverse. nagtawagan sa amin lahat ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ini-invite kami sumali dahil quadruple A na kami. Si Mayor Vico po ay ginamit siya ni Lord para dagdagan pa siguro ang blessing na lalong pumasok pa po sa amin. Magandang araw mga kaibigan. Isa na naman pong napakagandang episode ngayong araw na to ang ating tutunghayan. Ipakilala ko sa inyo ang mag-asawang may napakabusilak na puso. Sa mundo na ating ginagalawan, marami po ang may busilak na puso. Pero sa lahat ng ating nakilala, sila ang may pinaka mapagmahal sa kapwa na mga ginagawa para sa kabutihan ng lahat. Ladies and gentlemen, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mag-asawang si Sir Curly at si Ate Sara Diskaya. Hello, ma'am, sir. Magandang araw. Magandang araw po, ma'am. Kamusta kayo? Buti naman. I'm so honored na inibitan nyo kami sa iyong office na napakaganda at napakalaki. Ate Sara, pwede mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang inyong pagtulong? Nagsimula yung aming pagtulong nung siguro mga 2015, Yes. 16. Namimigay kami sa mga kapitbahay namin dito tuwing Pasko or sila yung pumupunta sa bahay. Nagbibigay kami ng konting cash. Yun. So, para maging maganda ang Pasko. At kasi blessings yun na pumapasok sa amin. Kaya yun. So Pasko, ano pa ang mga pwedeng okasyon, sir, na inyong namimigay kayo at may maraming natutuwa sa inyo? Habang nagiging successful kami dahan-dahan umaangat, mas dinadagdagan namin ang uri ng pagtulong namin hanggang sa mga sumunod na isipan namin na tuwing birthday namin, birthday niya, nag-create kami ng additional charity na magbigay ng mga wheelchairs Wow! sa iba't ibang mga barangay dito sa Pasig pa nga. At i-invite namin po yung ibang mga kapitan, baka may mga kilala kayong mga may kapasanan dyan. Baka pwede pong papasalin niyo po dito kahit samahan niyo lang po para maibigay po namin sa kanila ang mga wheelchairs na pwede namin ibigay. Hanggang doon na po pumasok yung every birthday, minsan kahit hindi birthday, namimigay na po kami ng nebulizers, ng quad cane. Glucose testing kit, Yes. pang-BP. Pang-BP. Tapos nagba-bloodletting kami. Oh! Tapos parang napansin namin na lalong nabibless kami lalo. Kaya the more na nabibless kami, mas lalong lumalaki ngayon ang ginagawa namin pagtulong. Minsan nga parang nung namimigay nga kami, habang namimigay kami, may tumawag sa akin na isang client na gusto niyo ba ng project. Nabigyan kami kaagad ng 250 million na project. So sabi ko, hindi pa tayo natatapos pa mamimigay, biglang may tumawag kaagad na may blessing kaagad na pumalit dun sa ating pinakawalan. Kaya parang naging generous sa pagcha-charity. Kasi parang napansin namin na the more na you give, The more you receive. Yes. Parang yun kapalitan. yung... Opo, yun ang talagang literal talagang literal. Oo. Dati nang parang kwento lang yan. Pero hindi. Naramdaman namin, iba ang pasok ng grasya. Ano ang inyong inspirasyon para gumawa ng kabutihang tulad nito? Actually kasi ang inspiration namin, kasi kami galing talaga sa Wala. wala. Maybe my husband galing sa walang-wala nung binata siya. Kaya lang kasi ako, I lived a comfortable life kahit pa paano kasi parents ko, contractor. Pero nung nagsama na kami, bilang mag-asawa, yun yung naranasan namin, yung hirap na wala kaming source of yung stable income. Naghihintay kami kung kailan kami makakasingil sa mga projects namin sa
City Hall. So, hindi nangyayari yun. So, napipilitan ako minsan na manghiram ng pera sa mami ko para lang makabili ng gatas, diaper. Yung gatas nga, para makatipid ako, Nestogen na nga lang yung gatas ng mga anak ko. Gagawa kami, bibili kami ng 2 kilong bigas na yung maganda. Tapos ipapagiling namin. Tapos tinitimplahan namin ng para tipid yung gatas ng mga bata. Mga kaibigan, wala naman po sa batas ang nagsasabing tayo po ay magbigay kung anong meron tayo. Wala po tayong obligation na ganon. Pero sa mag-asawang ito, ginagawa po nila dahil gusto nilang i-share ang blessing at malambot at mabusilak ang kanilang puso para sa mga mahihirap at naghihirap na mga tao. So, kayo sir, ma'am, nagbigay kayo sa ibang tao para naman sa inyong magulang. Kasi ang sabi nga nila, titingnan natin ang isang tao, paano niya tinatrato ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At bago natin titingnan kung paano sila nagtatrato sa ibang tao. Kamusta naman sila? Yung mga blessings nyo galing sa inyo, ano naman ang inyong naibigay din sa kanila? Family ko po, is tinulungan po namin talaga sila na magkaroon na rin po ng mga bahay. So yung iba nga lang po, hindi lang talaga mapigilan na talagang minsan, tulad ko, yung mga kapatid ko po, at saka kamag-anak, ay nasa floodway po. Sila po ay informal settlers po, pero binigyan po namin sila ng pabahay. Ng pagkakataon magkaroon po ng pabahay. So tumulong naman po kami sa aming mga magulang, kapatid. Actually, yung father niya kasi is still alive. So, nagsusustento kami. May caregiver yung father niya. Mami ko sa akin nakatira kasi at the same time, siya yung tumitingin sa mga anak ko. So, gusto rin namin maging example sa mga anak namin na balang araw sana kami din alagaan din nila. Oo nga. So, ikaw ma'am ay native Pasigueño? Yes, I am. Okay. Dad ko is Tubong Bangbang Pasig talaga. And my mom. Nagnenegosyo din ang iyong dad dito sa Pasig. My dad was a former contractor sa Pasig City Hall until the day he passed away. So, yung mommy ko na lang ang kasama ko. Ikaw, sir, ay Pasigueño? Simula anong age mo? Naging lang po ako simula po ng mga bandang elementary na po ako. Dahil dito na po ako nag-aral ng grade 6 sa Mabini Elementary School dito sa Pasig. At dito rin po ako nag-aral ng high school na din. At saka dito na rin po ako nakapag-college sa tulong po ng mga pari ng simbahan. Kasi pinag-aaral po kami ng mga pari ng simbahan. Kapalit nung pag-aaral po na yon ay tagalinis kami ng simbahan, lector, commentator, sacristan, all around. Kapalit po nun ay pag-aaral po sa Pasig Catholic College. Oh. Doon kami parehong grad. Doon kami parehong okay. nagkita at naging magkasintahan. Kaya napaka-close ng inyong bonding. Galing kayo sa isang religious na school. Oo. Mga kaibigan, hindi natin mapagkaila na kapag merong mga tumutulong, may mga pusong busilak para sa mahihirap, sinasabi agad ng tao, sila ba ay tatakbong politika? Narinig nyo na rin ba yon, Ate Sarah, Sir Curly? Na-involve lang kami sa mga issues, certain issues in Pasig. Doon lang yung tinatanong kami. Pero since we've been doing our charity work since 2015, eh sana doon pa kami tumakbo kung talagang gusto namin talagang tumakbo. Ma'am, ang laki po ng company nyo. Mga ilan na po ang company nyo sa... 8 companies. 8 companies. Oo. Mga kaibigan, ang laki na po ng kumpanya nila. Kaya doon natin sila tatanungin kung meron ba silang issue sa labor law. Kasi alam po natin, sir, sa labor law, meron tayong labor standards at meron tayong sinusunod na batas kung ano ba yung para sa empleyado, ano ba yung mga dapat na mga obligasyon ng employer. Meron na ba kayong na-encounter na ganong mga problema? So far, wala naman sa labor kasi we give them yung mandated na mga benefits like the SSS, Medicare, and Pag-ibig. And then pag regular na sila sa amin, we provide also the BDO Life and life insurance as well as yung HMO nila. And then siguro they're happy with us naman kasi we give them, kasi may target goal kami every year for the income. So if we reach that target, we give them 1 whole year of their salary. If not, at least 6 months naman ng salary nila. Hoy, napakaganda. Mukhang sobra-sobra pa nga ang kanilang binigay sa kanilang mga empleyado. Paano
Paano yun, sir, kung uulanin kayo ng applicants pagkatapos po nating maipalabas ang episode na to? Nagpo-post po kami sa page po namin kung nangangailangan po kami ng I-promote na rin natin ang page nyo, sir. Ang nakalagay doon ay... St. Gerard Construction page po namin. Pag nag-post po kami doon, pwede po kayong mag-apply. Ayun, Kasi mga yun po ang kaibigan. available na slots po namin. Pero ang pinaka-common po namin talaga na hina-hire din po, kadalasan mga warehouseman, back operators, Truck drivers. truck drivers. Yes. Malalayo po ang kanilang mga deployment lang. Yes. Kasi buong Kasi we Pilipinas po cater kami. from regions 1 to regions 13. Wala kaming pinipiling area. So, basically, if they are hired here for those positions, they have to be prepared na hindi sila lahat sa Pasig or sa Metro Manila lang maa-assign. All over the Philippines. Ang dami daw naming naririnig sa labas na tumatawag, Ate Sara, Ate Sara. So parang well-known ka na masyado sa Pasig. So ano ang masasabi mo dyan, ma'am? Minsan nakaka-overwhelm. Siyempre kasi from nothing, biglang nakilala ka na tumutulong. Actually, yun yung talagang inspiration namin is to inspire others din. So nakakatuwa naman na nakikilala kami as inspiration din kasi minsan pag may group na pumupunta dito, hindi namin ikinahihiya kung ano yung nangyari sa amin, kung ano yung roots namin, saan kami galing. Saan kami galing. Para maging inspiration sa kanila na don't give up on life. Parang, keep striving. Kami as husband and wife, talaga kasi ang goal lang namin is palakihin yung mga anak namin na maganda ang buhay nila. So, yun yung common goal namin mag-asawa para maging inspiration din sa mga other couples. Yun. So itong mga ginagawa niyong pagtulong, after kayong nakatulong, ano ang pakiramdam? Sobrang parang satisfaction. Kasi at the end of the day, yun nga, parang ang nakita namin is everything that we have right now is all borrowed. No? Bigay lang ni Lord yan. If Meron lang any yan. time gusto niyang kunin yan, kukunin niya yan kahit pumikit ka lang. Pero yung how you used it, how you used yourself as an instrument na maging sa ibang tao, yun yung mahalaga. Para pag kinuha ka ni Lord, anytime, kasi hindi mo rin masasabi, at least you know you did something good down there. Kapag construction kasi usually, meron kayong papaalisin sa isang lugar kasi tatayuan nyo ng isang construction building or kung ano man. Meron na ba kayong na-encounter na kaso or instance or circumstance na may pinaalis kayo para tayuan nyo ng isang building or kung ano man? Ito yung case namin, yung sa amin. personal na property namin. So ano ang nangyari, ma'am? May mga informal May mga informal settlers, so nakiusap kami sa kanila na instead na ayaw namin kasi kayong kasuhan. Kasi ayaw naman po nating ma-inject kayo, tapos biglang magkarating ng sakitan, magkasakitan. Kasi nakikita ko sa maraming mga dinidemolish na mga nag-inject sila. mga informal settlers, pag ine-eject na sila, nandiyan na yung bulldozer, nandiyan ang police, etc. Ayaw po namin ng ganun. We want it to be Kasi peaceful. naranasan ko po kung paano rin po yung talagang walang bahay. Alam ko po kung ano ang pakiramdam ng isang taong walang bahay, na wala talagang matirahan. So ang ginawa na lang po namin, dahil kinailangan na po namin yung lupa, dahil dumadami po ang aming mga trucks, tsaka mga backhoe para gawing paradahan. Actually, 3 years ongoing. So we purchased the lot 3 years prior sa pag-alis sa kanila. Sa mga So ngayon po, informal nakiusap ko settlers. po kami sa kanila na bigyan na lang namin sila ng kabuhayan, binigyan namin sila ng tag 100,000 po per family. Plus, At ilang pamilya ito, sir? 48 families po. 48 families. 48. Tapos Plus- may 61 kasi may mga Kasama pa. may 61 parang may member Kasama pa sa association kasi sila eh. So yun, binigyan din namin ng financial assistance kahit wala na sila sa lupa. Plus ang ginawa namin, nagpalaro pa kami na sabi namin, sige kung sino na lang unang makakapagtibag ng bahay nyo, di May mananalo additional. ng 50,000 yung una. Yung Wow! second placer, 40, yung third, 20, yung fourth hanggang naging 10,000. Tapos the rest, ng hindi everyone mananalo, else, may isang bibigyan sakong namin bigas. sila ng tag-iisang sakong bigas. So masaya sila. Mga kaibigan, kung lahat sanang may-ari ng lupa ay magbigay ng konsiderasyon sa mga informal settlers, na isettle din sila
pag-alis nila, bago man lang sila umalis, tulad ng ginawa ng mag-asawang Diskaya, binigyan nila ng 100,000 pesos each, plus grocery, bigas, at palaro. Siguro lahat ng mga informal settlers na nakatira sa mga lupa na hindi sa kanila, pinaalis sila, masaya sila at nakapagsimula sila ng maayos. Although hindi naman natin sinasabing lahat ay bibigyan ng 100,000 pesos. Pero dahil sa kalaki ng kanilang kabaitan para sa lahat, ito ay sunobrahan nila. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, sobra-sobra yon. In fact, ang katotohanan ng informal settlers, sasabihin ko to sa inyo ha, wala kayong karapatan sa lupang tinitirhan nyo. Kasi nga, may titulo ang lupa at nakatitulo yan sa ibang tao. Kaya may karapatan silang paalisin kayo. Pero dahil sa kabutihang puso ng ating mag-asawang Diskaya, ang ginawa nila ay kabaliktaran, parang tulong na rin. Pero sa totoong buhay, hindi po talaga kayo magkaroon ng karapatan kahit ilang taon na kayong nakatira sa lupang hindi naman sa inyo at nakatitulo sa iba. Pero again, a clap, applause, and every overwhelming gratefulness para sa mag-asawang ito, napakabait po nila. So dito sa mga empleyado nyo, sir, wala naman kayong naging problema na kinasuhan kayong kriminal o kinasuhan nyo silang kriminal, wala namang ganon? Our employees naman are happy here. Kasi yung iba started with us from the very beginning kung kailan kami nag-start, nandito kasama pa rin namin sila. Tapos syempre, we give them the incentives, hindi lang yung bonuses nila. Every month, I make sure na all my employees have their birthday cake. Wow! So nag-order pa ako sa Cakes by Miriam. So we've been with them for the past, yung mga 6 years na kami magka-tie up. Father's Day, Mother's Day, any occasion, binibilang ko sila ng something na they can take home to their family. Ngayon, yung mga ibang employees ko na ikakasal, actually madami na kaming inaanak dito sa office namin, ako yung sumasagot ng trahe di boda nila. Kasi naranasan nila how it is to get married in church. Yung on that one day lang na maging very special yung moment for them. So yung designer ko will design dress specifically for them. Na yan, they can take it home. Sa kanila na yon. And then pag pregnant sila, nanganak sila, may mga nagpapa-baby shower ako sa mga staff ko. So lahat yan pinoprovide ko from the kuna, stroller, sterilizer, damit, bote, sinasagot ko lahat yan. Kung ano din yung gender ng baby. O minsan yung mga tatay, pinapapunta ko rin dito. Yung Kaya gender masaya. reveal. O, nagja-gender reveal kami. Ako nakakaalam kung ano yung mga babies nila bago sila. Yun nga yung kasabihan. If you look after your employees, at the end of the day, they will also look after you. Siguro mga kaibigan, yung lahat ng mga nanonood natin, iniisip nyo na sana lahat katulad ng mag-asawang ito na napakabait sa kanilang mga empleyado. Dahil sa kaso ngayon, maraming mga labor cases na hindi po tumutupad sa mga labor standards and labor laws ng Pilipinas. Kaya maraming nagkakaso sa kanila at marami din silang tinatanggal sa trabaho na hindi binibigay ang kanilang benepisyo. Pero sa kanila, sobra pa ang kanilang binibigay. Parang gusto ko nang tumira dito sa opisina niya. Gusto ko na mag-apply. Okay. Merong nasabing something si Mayor Vico Soto sa inyo. Pwede nyo bang ikwento? Kasi hindi namin narinig ang side nyo. Bali po, may building permit na po kami dito sa building namin. Actually, at saka something about the building permit na yung extension ng house namin. Mm. So yun yung may upland kaayusan siya in the area, napadaan lang siya sa unfortunately at that time, nasa hospital yung son ko, so hindi din kami makasagot, yung staff lang namin na nandito. So, pero we complied naman with the requirements ng City Hall for the building permit at may na-issuehan naman na kaming building permit. Actually, nakaganda pa nga po sa negosyo namin yan kasi natakot kami dati dahil napa-social media kami, kumalat sa buong Pilipinas hanggang sa Mindanao po. We Makaibigan pa have natin friends doon. there kasi Tumatawag sa amin, anong nangyayari? Quadruple A na pala kayo. Naku, baka pwede sumali kayo dito sa mga lugar namin. Yun ang hinahanap namin, quadruple A. Lalo sa mga malaking project namin. Ang akala namin, magiging bad opportunity yung nangyari sa amin. Pero siguro ginamit si Mayor Vico ni Lord para i-advertise kami lalo. Opo. So, ang nangyari po, instead na maging bad po yung nangyari po sa amin, dahil natatakot kami, baka mawalan kami lalo ng negosyo, lumit yung market namin, dahil matakot sa amin yung ibang mga client namin, iba po ang naging epekto. Ang naging epekto po, reverse. nagtawagan sa amin lahat ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at
ini-invite kami sumali dahil quadruple A na kami. Plus, pati mga bangko po, tumatawag sa amin, nakikipag-meeting. Nag-o-offer ng mga nag-aagawan pa sila. services Nag-o-offer nila. sila ng para pautangin po kami. Yung mga kliyente naman po namin, yung mga ano naman po, mga suppliers, katulad ni Komatsu, ni JCB, ni Hitachi, lahat sila nag-o-offer ng credit line, pati si Bank of Tokyo. Wow. Lahat sila nag-o-offer ng credit line na si JCB nga, unlimited. Kahit ilang Unlimited bilyon for ano ang na utangin namin ng utangin mga namin sa kanya ng mga equipment. Talagang, sabi ko, overwhelmed talaga. Napakaganda ng naging Naging epekto. effect. So, pag nakita namin, ang good advertising pala to, hindi pala masama ang naging epekto. So, tingin ko naman, si Mayor Vico po ay ginamit siya ni Lord para dagdagan pa siguro ang blessing na lalong pumasok pa po sa amin. At katunayan, hindi po kami galit sa kanya. Nagpapasalamat pa po kami sa kanyang ginawa dahil una, nagkaroon pa po kami ng maraming opportunity dahil po sa nangyari. Ano dapat ang kanilang treatment para sa kanilang mga empleyado? Hindi ko paparanas sa mga empleyado namin ang naranasan namin doon sa ibang company. Kaya mamahalin namin kung anong empleyado namin at nakita naman po namin na talagang nung binigay namin sa mga employees yung para sa kanila, binigay naman ng mga employees namin ang para sa amin. Yes. Wow, ang galing. Pinapasalamatan po namin sila dahil hindi naman po kami makakarating sa ganitong klase ng level ng tagumpay kung hindi po dahil sa kanila. Dahil kung kami dalawa lang pong mag-asawa, hindi po namin kayang gawin lahat ang ito. Oo nga. Collaboration po ng lahat po nila. Kaya Oo. kami po, ay gano'n na lang po ang pasasalamat din po namin sa Sa mga kanila. empleyado. Kaya iniingatan namin kung anong meron kami at natututo kami mag-share ng blessings namin. Sa mga taong feeling nila na wala na silang pag-asa, work together. Kung may asawa kayo, magtrabaho kayong dalawang mag-asawa na yung tigilan niyo yung nagnanag yung sa isa't isa. No, kasi wala ang common goal niyo naman is palakihin yung mga anak niyo ng maayos. So, work together. Yun yung siguro ang message ko sa mga mag-asawa or as a couple. Kasi when you work together as husband and wife, kasan siya nandun din ako. So, nababantayan ko rin. Tsaka Hindi mo lang alam, naiinis ako. Hindi. Pero totoo po niyan, hindi po. Pero natutuwa po ako kasi kasama ko siya sa lahat ng mga transaction ko. Sa katuwiran ko, dapat yung pinapasok ko, alam mo rin. Kasi kung halimbawa, biglang may nangyari sa akin, bigla akong nabangga, o di ka binangungot dyan, at least alam mo yung transaction I'm aware, oo. na inumpisahan ko, kaya mo ipagpatuloy. At ganoon din naman siya. Oo, wag naman, no? Aware din ako kung ano. Kasi ayoko yung maging housewife na umaasa lang kung anong binibigay din ng husband ko. So together kami nag-work, collaboration kami. If siya si yes, ako naman si no. So, parang May check and oo, balance, check and balance may positive at saka negative. Yes. So, Mga kaibigan, ang ganda ng mensahe ng mag-asawang ito. May puso at very ideal na couple. So sa mga mag-asawa dyan, sana hindi nyo i-push ang divorce bill. Except ng mga binubugbog na dyan, no? Kasi that's an exception. Pero yung kaya pang hilutin, kaya pang ayusin nyo na. Pero once again, malaking pasasalamat natin at pinaunlakan tayo ng ating episode na to sa mag-asawang Curly and Ate Sara Diskaya. Maraming salamat po sa inyo, sir, ma'am. At lagi po nating tatandaan, lagi po sana nating ilagay sa ating pamilya ang Diyos, ang ating pagtulong sa kapwa, ang pagsunod sa batas, at pagsamahin po natin ang tagumpay, ang puso, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Tandaan niyo po, kapag may Diyos sa inyong buhay, kayo po ay magtatagumpay. Sa susunod na mga episode, abangan niyo po ako. Ako po si Attorney Hayes, ang inyong abogado ng bayan.